Hello, magandang umaga po mga kapatid. God bless. Today is December 9, Monday. Dali lang ha. Dapat may lumalabas dito Apple na na inviting you to join the broadcast. Na i-prepare ko na to eh. Tapos nawala naman dito. Antayin natin ha. Dapat may lalabas yan dyan sa ano. La Arnelli. La Arnelli. Importante pa naman ang gagawin ni kapatid oh. Di siya lumalabas dito. Dapat lumalabas yung ano dyan eh. Dali ha. Mga kaibigan, sandali lang. Meron tayong konting technicalities dito. Antabayanan nyo lang ho. Sandali lang. Kasi may kasama tayo ngayon para sabahan tayo sa prayer at patungkol sa she will be reading doon sa regarding sa Immaculate Conception. Dali lang. Good morning, kapatid. Narinig mo ako? Ayun, pambihira. Andiyan ka na pala. Okay. Inaayos ko pa eh. Ayan. Mga kaibigan, magandang umaga po at God bless about isa. Today is December 9. Maganda ho itong araw na ito sapagkat si Immaculate Conception ng ating topic maya-maya. But before that, meron tayong kaibigan kasama rito alam lang namin sa kanyang pangalan ay Sister Apple. Sister Apple, magpakilala muna kayo ng konti. Tell me something about yourself. Anong parokya po kayo? Ano po pangalan ng parish priest? Some involvement nyo sa ministry. And after that ay diretso na po tayo sa ating Apostles' Creed at yung ating pagbasa doon sa ating Immaculate Conception. Just go ahead. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga live viewers natin on Facebook, YouTube, and any platform. Good morning, Brother Calix. Ako po si Sister Apple. Ngayon po ay nandito ako sa Bacolod. Nabilang sa Immaculate Conception Parish ng Pakyas, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ako po ay under sa pangangalaga ng aming parish priest na si Father Farley Santillan. Ayan. Good morning po kay Father Farley. Isa rin po akong official member of CFD. Originally po sa under ng CFD Cainta. Ang panganay na anak ng CFD sa Diocese of Antipolo Rizal. Ayan. Morning po sa lahat ng ating mga kapatid natin sa CFD Cainta Rizal. Ayan, binabati ko po kayo at sa buong Diocese ng Antipolo. Ating mga newly elected officers dyan. Good morning. Ako din po ay isa sa mga member ng Third Order ng Agustinian Descalzed. Ganun din po. Meron din po akong maliit na pamilya o little community sa Facebook. Ito po ay ang Latin Rosary Missionaries. Nagdadasal po kami ng 4 na misteryo araw-araw Wow. ng Latin Rosary para sa
lahat po ng mga nangangailangan ng dasal. Mm. Ayan, sa sakit, sa mga, para sa lahat, para sa buong mundo, para sa ating mga kaparian, sa ating mga obispo, mga kardinal, at lalong-lalo na sa ating mahal na Santo Papa. Ayan, sa lahat po ng mga pamilya na humihingi ng dasal, nandito po kami. Pwede niyo po kaming i-message sa aming Mm. Facebook page para sa inyong mga intention. Para din po sa mga mahal natin sa buhay na Mm. minsan na kami din po ay nagbibigay ng prayers. Ito po ang chaplet of Saint Gertrude for the Mm. for the soul purgatory. So everyday din po 'yan. So ayun po. Hindi ko na po babanggit yung iba pero patuloy lang po tayong naglalakbay kasama ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Good morning po. Sige, magsimula tayo kapatid para sa ating Apostles' Creed at doon sa article regarding sa Immaculate Conception. So go ahead. Okay. Let us pause and put ourselves into the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the The Son, Son, and of Holy Spirit. the Spirit. Amen. The Nicene Creed. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man for our sake. He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Catholic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Sa Son, Holy Holy Spirit. Amen. So today po ay sineselebrate natin ang buong simbahan. Hindi lamang po dito, kundi po Apostolika Romana sa buong mundo. Antayin lang po natin na kasi yung wifi medyo ano siguro naka-freeze ngayon si Sister Apple. Antayin natin na yung kanyang ano. Yan po yung challenge lagi natin kapag may mga ano tayo, may mga panauhin. May konti tayong problema sa connection. And hopefully magiging maayos din. Antay lang ho tayo ng konti. Naka-freeze si Sister Apple sa ngayon. Opo. Habang inaantay natin si Sister Apple ay congrats sa ating bagong cardinal, additional na cardinal sa Pilipinas, si Cardinal Ambo David. Siya po yung bishop
sa Diocese ng Caloocan at siya po ay magiging bahagi na doon sa Vatican. Opo. Papasalamat tayo sa opportunity na ibinigay ng Lord para kay Cardinal Ambo David, ang dating bishop ng Diocese sa Caloocan. God bless po, Cardinal Ambo David. Opo. Yan. Well, hindi natin alam kung ano pa si Sister Apple, medyo naka-freeze po siya ngayon. Pero habang ano ho natin, didiretso muna ako sa pagpapasalamat siguro. Oo. Tapos titigil ako kapag bubalik na siya. Pagbati muna kay Bishop Patricio dyan sa Diocese ng Bacolod. Bishop, magandang umaga po. Kay Father Dominic Diramas at ang makasamahan dyan na pare sa Diocese. At gusto ko lang batiin yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca at saka si Father Robert dyan sa San Juan de Pomuceno sa Sumag. At sa lahat ng mga leaders po dyan, magandang umaga po sa inyo. Ganoon din kay ating seminarian Simon saka seminarian Kent. Magandang umaga po. Pinabati ko rin si Reverend Father Brethren by Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod. Pinabati ko rin ang lahat ng tropa ng CFD sa Granada, Talok at Kabagkalan. Ganoon din sa aming President, si Christian Paul Gailan, ang Vice President na si Harvey Ake, George Maquiles, ang Secretary, saka si JB Akma. Magandang umaga sa inyo mga bro. Yun. Sige kapatid, just go ahead. Medyo naka-freeze po kayo. Just go ahead. Naantay lang po namin kayo regarding sa article sa Immaculate Conception. Hindi, naka-mute po kayo siguro. Naka-mute. Hindi namin kayo marinig. Oo. Oy, nawala si kapatid. Ibalik natin siya. Oh, babalik siya. Ayan. Sige kapatid. Just go ahead. Okay na. Okay na. Oh. Pasensya na po at mukhang ayaw po tayo talagang. Ayaw talaga ng kalaban. Nabanggitin si tungkol kay Mary. Sige lang. Go ahead. Ayaw Mary, okay. The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Mm-hmm. Today, the Church celebrates the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Macula is Latin for stain. This day, the Church celebrates the conception of our Blessed Mother without the stain of sin. First recognized in Church teaching in the Eastern churches. As early as the 5th century, the dogma of the Immaculate Conception was not formally promulgated by the Church until 8th of December 1854 by Blessed Pope Pius IX. The dogma of the Immaculate Conception one of the 4 Marian dogmas of the Church, holds that Mary was conceived in the womb of her mother, Saint Anne, and kept free for her entire life. From this very moment, without the stain of sin. From its very first moment, without the stain of sin. Amen. Okay, maraming salamat kapatid Apple, sila Arnely Ehusa, Natal Balinas. Makakasama ho natin siya ng regular dito sa ating broadcast sa umaga sa Kainos Live. Kapatid, maraming salamat. God bless sa iyong ministry at sa ating tandem dito sa Kainos Live. God bless. Alright, maraming salamat muli kapatid na Apple. Diretso na po tayo mga kapatid sa ating pag-uusapan ngayon. Tayo ay nasa Luke chapter 1, verse 26 to 38.
Sabi po rito, I'm reading from Good News Translation. The birth of Jesus is announced. Now, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. He had a message for a young woman promised in marriage to a man named Joseph, who was a descendant of King David. Her name was Mary. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Now Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king, and his ancestors David was, and he will be the king of the descendants of Jacob forever. His kingdom will never end." Mary said to the angel, "I am a virgin. How then can this be?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Remember your relative Elizabeth. It is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old. For there is nothing that God cannot do." "I am the Lord's servant," said Mary. "May it happen to me as you have said." And the angel left her. Mga kapatid, ang binibida natin sa araw na ito ay yung Immaculate Conception. Alam po ninyo, isa po ito sa mga dogma ng simbahang Katoliko. Ito yung katuruan. Isa ito sa mga Marian dogma, mga kapatid, na Immaculate Conception. Ang simpleng kahulugan lang ng Immaculate Conception sa pagpapasimula, sa paglilihi pa lang kay Mary na kanyang nanay na si Anna, wala po siyang bahid, kasalanan. Siya po'y iningatan ng Diyos. Ang banal na Espiritu po ang may gawa po noon. Kaya po, nagdalang tao po itong birhen. Wala po siyang kasalanan. Hindi po pwedeng gagamit ang Diyos ng vessel na marumi. Kaya po ang turo ng simbahang Katoliko na itong si Maria ay natatangi sa karamihang kababaihan sa kanyang panahon. Siya po yung bukod tangi na pinagpala sa lahat. Opo, siya yung karapat dapat, siya yung pinili ng God the Father para magdala doon sa kanyang sinapupunan na tagapagligtas na si Jesus. Mga kapatid, ang kwento na ito ay matagal ng kwentong naisulat sa Biblia. At tayo bilang mga Katoliko ay naniniwala po sa bagay na ito. Malaki po yung papel na ginampanan ng Birheng Maria. Kung hindi po siya yung nga magsisay yes doon sa sinabi ng angel, meron ba tayong kaligtasan? Wala po. Kaya ho sa simbahan, ang turo ng simbahan, malaki ho ang papel na ginagampanan sa simbahang Katoliko ni Virgin Mary. Siya po yung nanay ni Jesus ng ating tagapagligtas. May magandang ugnayan ang mag-ina. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Maria sa kaligtasan. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung nanay sa anak. Magkasama po yan. Na-prophesy na ho yan sa Genesis pa lang ho eh. Chapter 15 na merong babaeng makikipaglaban, babaeng magagamit ng Diyos para wasakin ang dyablo, apakan ng kanyang paa, ang ulo ng serpent. Wala ho namang ibang binabanggit maliban kay Virgin Mary. Mga kapatid, nakita natin dito sa kwento na siya po ay
may relasyon dito kay Joseph, na descendant ni King David. At sa kwento nga po ay nung malaman ni Joseph na yung kanyang ika nga mapapangasawa nagdadalang tao. Teka muna, maski naman siguro, di ba? Maski naman siguro, basta ganun na usapan, magdadalawang isip ka, tutuloy ko ba to? Pero kinausap din po siya ng anghel, si Joseph. Sabi ng angel sa kanya, tanggapin mo na. Yung kanyang pagdadalang tao dahil sa banal na espiritu yan. Tanggapin mo, huwag kang mahiya. Kaya tinanggap ko yung hamon din ni Joseph. Bagamat para sa kanya, noong una hindi niya maintindihan pero pinaunawa sa kanya ng anghel. Now, anong gusto kong bigyang pansin dito mga kapatid? Si Virgin Mary po ay mataas po yung high regard natin dyan sa simbahan. Hindi natin pwedeng baliwalain yung kanyang naging papel, mga kapatid. Ang sabi nga po sa Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 964, Mary's role in the church is inseparable from her union with Christ and flows directly from it. Hindi pwedeng hiwalayin yung papel na ginampanan ni Birheng Maria doon sa simbahan. Yung kanyang union, pakikipag-isa kay Kristo. Now, this union of the mother with the son in the work of salvation is made manifest from the time of Christ's virginal conception up to his death. Hindi ba? Magsimula na isinilang itong si Jesus hanggang sa kamatayan doon sa krus ng kanyang anak, nandun si Maria. Hindi niya iniwan yung anak niya. Hanggang sa mamatay, na andun si Maria. Mga kapatid, sa Article 965 ng Catechism, after her son's ascension, Mary aided the beginning of the church by her prayers. Ano naging papel ni Maria na nasa langit po ngayon? Nagdadasal po siya para sa simbahan. Now, tahasang gusto kong sabihin, hindi po natin sinasamba si Mary. Kinikilala lang po siya ng simbahan na malaki ang papel na ginagampanan. Nanay po natin siya Natural kapag ka nanay mo yan, dapat may respeto ka. Bine-venerate lang ho natin. Hindi natin sinasamba si Maria. Pinaparangalan lang ho natin. Bakit? Siya po kasi yung nag-say yes doon sa gustong plano ng Diyos, di ba? Ang dami naman babaeng po pwede, pero nung in-approach siya nung una, sabi niya, paano mangyayari yan? Pero sa dulo, ang sabi niya, mangyari ang kalooban ng Diyos. Naniniwala po tayo bilang Katoliko, mga kapatid, walang kasalanan si Maria. Pangalawa, nanatili po siyang birhen hanggang sa dulo. Yun po ibig sabihin ng Immaculate Conception, mga kapatid. Wala po siyang bahid kasalanan. Kaya ho, ang turo ng simbahan, ang turo sa atin ng Catechism of the Catholic Church, kakaiba ito, si Mary. Nakita rin natin, we also see Mary by her prayers imploring the gift of the Spirit who had already overshadowed her in her Annunciation. Mga kapatid, wala pong original sin si Mary. Wala po. Tayo lang. Sa lahat ng tao sa kanyang panahon, siya yung bukod tangi na babae na iningatan ng Diyos na walang bahid na kasalanan. Imagine mo kung siya'y ordinaryong babae lang di ba? Papayag ba ang Diyos na gagamit siya ng vessel na marumi? Hindi ho. Kaya nga ho, yan isa sa mga dogmas natin Yan yung tinitindigan natin. Dapat alam niyo po yan. Of course, hindi naman tayo paniniwalaan ng mga kaibigan natin protestante at mga evangelical. Pero panghawakan po natin ang aral na yan. Napaka-importante po yan, mga kapatid. Huwag nating babaliwalain. Siya po yung ating the Mother of God.
Mahirap tanggapin yan. Ako nung ako'y pastor pa hindi kami naniniwala na si Mary ay Mother of God. Kasi ang sabi namin, kung siya ay Mother of God, therefore, Diyos din siya. Yan yung logic namin. Hindi naman ho mahirap tanggapin ang katotohanan na yan. Na hindi lang siya ina ni Jesus. Pero naniniwala tayo si Jesus ay 100% Diyos at 100% tao. God-man, si Jesus Christ. Kaya po yung kanilang ugnayan ni Kristo ay napakadikit. Kaya tayo pag nagdadasal, nag-a-ask tayo ng prayer, di ba, kay Virgin Mary, dumadaan po tayo sa Kanya, nakikiusap, na sinasabi natin, pray for us. Di ba? Hindi natin sinasamba si Maria. Walang ganun. Walang ganun. Chismis lang ho yun. Akusasyon lang ho sa atin yun ng mga protestante na sinasamba daw natin si Maria. Ang sabi ko nga, in order for those Protestants and evangelicals to understand the teachings of the Catholic Church, dapat maging Katoliko muna sila para maintindihan nilang mabuti. Ako hindi ko pa lubos na naiintindihan ang kabuang turo ng simbahan, pero ako'y bukas. Ang aking isip ay bukas sa katotohanan, sa pagsasaliksik, sa pagtatanong, at hinahayaan ko ang banal na espiritu na siyang gumalaw, manguna sa aking buhay. Mga kapatid, mahalaga ang papel ni Birheng Maria. At sinabi pa rito sa CCC 967, by her complete adherence to the Father's will, to His Son's redemptive work, and to every prompting of the Holy Spirit, the Virgin Mary is the Church's model of faith and charity. Naging modelo po siya sa pananampalataya at pagmamahal. Kaya nga ho, magandang reflection sa umagang ito. Tularan natin si Birheng Maria. Ano ba ginawa niya? Ang sabi sa Bible, ano ba ginawa niya? Yung kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Di ba sa verse 34 ang sabi, I am a virgin, how then can this be? So sabi sa kanya ng angel, bahala yung banal na espiritu dyan. And God's power will rest upon you. Tapos sabi niya sa dulo, I am the Lord's servant. Kita mo yung kanyang humility. Kaya po sa lahat ng mga kababaihan sa Katoliko nationwide, ang hamon ko po sa inyo na mga kababaihang Katoliko, gayahin nyo si Birheng Maria. Now, hindi ko sinasabi na manatili kang huwag kang mag-aasawa. Ang point dito, ano ba yung ginawa niya? Yung kanyang humility to accept the challenge. Ano yung challenge? Nadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas. Yun ang challenge. Ano ang challenge sa'yo ng Lord bilang babaeng Katoliko? Maging pure ka. Saan, kapatid? Huwag kang makipagrelasyon sa hindi Katoliko. Pangalawa, huwag kang mag-practice ng bagay na makakasira sa reputasyon mo. Ito, practical application na itong sinasabi ko. Huwag kang mag-entertain ng mga lalaki na wala sa Panginoon. Maging pure ka. Pag humarap ka sa kasal, wala pa sanang nangyayari sa inyo. Yun ang ibig sabihin ni Brad Calix. Yun ang gusto natin sabihin. Kasi walang kwenta ang pagiging Katoliko kung sisirain mo yung buhay mo sa relasyon, sa lalaki. Una, na walang takot sa Diyos. Huwag ko kayong magmadali. Nasa tamang panahon. Ito, perfect timing dito kay Virgin Mary. Ayon po sa pag-aaral,
Mga 13 taon ito eh. Oo, 14, 13, 14. At si Joseph medyo may edad to sa kanya. Pero gusto natin i-highlights dito, ano ba naging papel na ginampanan ni Maria? Malaki po. Kaya gano'n na lang yung ating respeto sa kanya. Again, uulitin ko, hindi natin sinasamba at kailangang sambahin si Maria. Hindi ho. Dapat nga kahapon, di ba, December 8, kasi kaya napunta lang ng Sunday, inurong po ng 9. December 8 po talaga eh. Pero siyempre ang bida si Jesus. Yung anak ang bida. Nilagay natin dito sa 9, Lunes, minublang ho kasi sa kalendaryo eh. Pumatak yung 8 ng linggo. Siyempre, anong unahin natin? Siyempre, ang parangal kay Jesus. At yung kanyang nanay naman sa araw na to. Mga kapatid, ang hamon ko po sa inyo, paniwalaan nyo itong doktrina na ito. Of course, may mga pastor na magsasabi, si Maria makasalanan din katulad ng ordinaryong tao. Hayaan nyo na ho sila. Basta mahalaga ho, kayo ho ay naniniwala sa turo ng simbahan. Marian dogma ho yan. Opo. Immaculate Conception. Wala po siyang kasalanan, siya po pinagbuntis ng kanyang nanay na si Ana. Hanggang sa entire life niya, hanggang sa mamatay po siya, wala po siyang kasalanan. Pure. Ayun po yung challenge no, sa mga kababaihan natin sa panahon natin as I close. Paano nyo may imitate si Virgin Mary? Magkaroon kayo ng malinis na puso. Maging mapanalanginin po kayo. Now, isa sa mga rason kaya ako sinama si Sister Apple dito. Kasi nakikita ko sa kanya yung kanyang burden na manalangin. Biruin mo, wala naman siyang ibang ginagawa kundi magdasal sa maghapon, sa kanyang grupo. Saka nakakita ng ganyang mga babae sa Pilipinas na dinevote yung panahon sa pagdadasal para sa ibang tao. Sa paghingi ng tulong sa mga santo sa langit. Bibihira po yung babaeng gumagawa niyan. Saan mo makikita ang kababaihan ngayon? Di ba? Nasa politics, nasa iba't ibang relationships na wala namang kakwenta-kwenta na sinasaktan lang po kayo. Gayahin po ninyo si Virgin Mary. Siya po ay pure. Of course, magkakasala po kayo mga kababaihan. Pero yung issue ba na i-maintain natin, ma-maintain nyo yung purity. Huwag kayong pumasok doon sa any hindi magandang relasyon. Nasa dulo nito, wala. Mag-antay po kayo sa tamang panahon. Pangalawa, maging mapanalanginin po kayo. Mag-organize po kayo ng prayer group sa simbahan po ninyo, sa parish. Mag-encourage kayo ng mga kadalagahan po dyan na magdadasal po. Kailangan po natin ng dasal. At ang numero 1 mapanalanginin, dapat ay ang mga babae. Ang pagrorosaryo. Diba? Ako, sabi ko nga sa misis ko, ikaw yung mag-lead sa pagrorosaryo kasi siyempre, ang mga lalaki, iba naman din yung aming di ba? Pero kailangan din namin manguna. Pero basically, sa Pilipinas, ang nangungunan niya ng pagrorosaryo, mga kababaihan. Yung mga tigulang blaw. Oo. Pero pwede rin niya sa mga single. Seryosohin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, tayo po ay nagbibigay pugay kay Virgin Mary. Kinikilala po natin yung kanyang role sa kaligtasan ng tao. Siya po ay pwedeng lapitan ng sinumang Katoliko sa mga panahon na ito at mag-ask tayo ng help sa kanya. Ang sinasabi lang natin sa kanya, pray for us. Hindi tayo direktang nagdadasal sa kanya. Hindi ho. Ang sinasabi lang natin, we pray to the God the Father, paagi kay Virgin Mary, di ba? At sa mga saints
na kilala natin, ang sinasabi natin, tulungan niyo po kami sa aming panalangin. I hope malinaw po yan, mga kapatid. Alam ko sa mga parishes ay nagdiriwang ng mga misa po sa araw na ito at kanina pa ho yan, merong alas 5 at iba-ibang mga schedule sa araw na ito. Mga kapatid, patuloy tayong lumapit, mag-ask tayo ng prayer kay Virgin Mary at alam ko po na malaki ang magiging papel niya sa ating paglago, pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Hindi masamang kilalanin ang Birheng Maria. Hindi po. Hindi po. Malaki ang papel ng nanay natin. Siya po yung nanay ng simbahan. Kaya po lapit po tayo sa kanya. Hingi tayo ng tulong. At maraming salamat sapagkat yung ipinakita niya rito ayon sa Biblia ay tinanggap niya yung hamon na dalhin sa kanyang sinapupunan na 9 na buwan ang tagapagligtas. Yung sinasabi niya, I am the Lord's servant. May it happen to me as you have said. Importante ang humility. At sana yung mga kababaihan natin, maging modelo po ninyo si Virgin Mary sa purity at sa pananalangin. Bago tayo manalangin mga kapatid, ay gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Patuloy po ninyong ipanalangin si Brad Galig sapagkat may mga pagkakataon na malakas po yung galaw ng kalaban. Gusto kong pigilin sa mga gusto ipagawa ni Lord sa akin. At may mga pastor po ko na kakilala who are trying to disturb yung aking lakad sa Panginoon. Na gusto nila akong hadlangan, marami silang sinasabi na hindi maganda. Na sana ang maging kapalit ng mga bagay na sinasabi nila ay pagmamahal at pagpapatawad sa aking mga fellow pastors. Mga kapatid, thank you so much for praying for me and for my family. Pakipag-pray po ninyo ang aking may bahay. Siya po ay nagsasuffer sa kanyang colon cancer ay stage 3. Pagdasal niyo po ang aking may bahay. Analin po ang kanyang pangalan. At samahan nawa kami ng Panginoon Diyos sa aming journey na ito. Sige po, tayo po'y mananalangin na sa umagang ito. Magtapos po tayo sa ating panalangin. Ama, maraming salamat po sapagkat kayo ay napakabuti. Kinikilala po namin si Birheng Maria sa kanyang role sa kaligtasan ng tao. Siya po yung nanay ng simbahan. Salamat sa kanyang example na yung challenge na dalhin ang tagapagligtas sa kanyang sinapupunan. Salamat po, Panginoon, sapagkat siya po yung babaeng ibinukod ng Diyos para sa misyon na dalhin ang tagapagligtas sa kanyang sinapupunan. Kami po ay rumirespeto sa kanya. Salamat sa kanyang role sa church at sa kanyang pagiging prayerful. Sana nga po ganun din kami. Hindi lang mga kababaihan, kundi even mga kalalakihan. Maging mapanalanginin po kami. We just want to lift up to you yung mga misa na nangyayari sa mga oras na ito, sa mga dumadalo, panalangin namin ng inyong blessing. At patuloy sana naming irespeto si Virgin Mary. Depensahan namin ang turo ng simbahan na iyan po isa sa mga pinaniniwalaan namin na wala po siyang bahid kasalanan. Siya po'y ibinukod ng Diyos sa kanyang natatanging misyon. At nire-respeto po namin siya. Ama, salamat po. We just pray for your blessings sa maghapong ito. Ingatan niyo po ang mga kapatid sa kanilang mga gagawin sa maghapon. Pagpalain niyo rin po ang mga kaparian, ang aming bishop, Patricio, lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Bacolod at sa iba't ibang lugar. Si Cardinal Ambo David na bagong additional na Cardinal sa Vatican. Pagsampu na po siyang Cardinal sa Pilipinas. Salamat sa opportunity siya ay makapaglingkod kasama ang Santo Papa. Lord, pagpapalain niyo po ang buong Katoliko sa Pilipinas.
ang mga Catholic faith defenders, tulungan nyo kami na maipagtanggol ang pananampalataya, na dumami pa sa bawat parishes nationwide ang mga CFD na sama-sama po naming may pagtatanggol ang pananampalataya at ang turo ng simbahan. Just want to thank you. Maraming salamat po sa aming inang Birheng Maria, sa kanyang naging papel sa aming kaligtasan, sa kanyang pananalangin. Maraming salamat po sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, ipag-pray nyo ko sapagkat alas 8 ay ako po ay interviewin sa DYAF dito po sa station natin sa Bacolod. Alas 8 at kinakailangan kong umalis na maaga para ho makakapag-usap pa kami ni Father Dominic Diramas. Gusto ko lang batiin po lahat ng mga kapatid natin na Katoliko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung iba sa atin ay nasa Malaysia. Salamat po sa babaeng Katoliko. Salamat kay Pipito Barbon. Sino pa ba yung mga nandito? Hindi na ho umaakyat. Apo, at yung mga hindi ko pa ho na babanggit, naku, maraming salamat. Mamayang gabi, alas 7, yung usapang Katolisismo, ha? Huwag ko kayo mawawala, antabayanan po nyo yan. At ang gusto natin gawin ay ma-inform natin ang mga kapwa nating Katoliko sa aral ng simbahan. Kaya po, meron tayo sa gabi, alas 7 ho yan. Dire-diretso po yan, mga kapatid. Alas 6 tayo sa ating reflection ng umaga. Sa gabi, alas 7. Pag-pray nyo si Brad Galix, no? Sa DYAF station, alas 8, meron po ako interview kay Father Dominic Diramas sa kanyang program. Kaya, to God be the glory, mga kapatid. Ako, maraming salamat. At gusto nating pasalamatin ang ating ina ng simbahang Katolika, si Virgin Mary. Maraming salamat po sa inyo, Inang Maria. Salamat po sa inyong pananalangin para po sa lahat ng mga Katoliko sa buong mundo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixto at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix, mula rito sa Sumag. God bless po mga kapatid. Sister Apple, maraming salamat regards sa buong pamilya. At see you bukas, Lord willing. Ingat po kayo and bye for now.